Eto yung pang-apat na beses kong gumawa ng pistachio paste. Yung pangatlong beses ko kasing pagkakagawa ay nasarapan na ako. So, eto na yun. Ready na akong i-share sa inyo yung recipe. At syempre, tignan na rin natin kung saan nga ba tayo makakamura. Kung gagawa na lang tayo ng homemade or bibili tayo ng mga ready-made na pistachio paste. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Dito, syempre, gagamit tayo ng white chocolate ng Van Houten Professional. I suggest talaga na itong brand na ito yung gagamitin nyo. Malaki yung effect nito dun sa gagawin nating pistachio paste. Ang kailangan kasi natin dito ay hindi matamis na white chocolate. And smooth lang talaga yung mabibigay niyang texture para dun sa gagawin nating paste. So, 200 grams yan. Then dito, magme-measure ako ng 250 grams ng full cream milk. Jersey yung ginagamit ko. Magdadagdag tayo dito ng magdadagdag ng milk paunti-unti. Actually, sa katapusan ng video na to, ang nagamit nating milk is 500 grams. Papaliwanag ko mamaya kung bakit. Then dito, nagbabalat ako ng shelled na pistachio. Roasted na to, ibig sabihin hindi na natin siya kailangang lutuin pa. Mas maganda na may shell pa yung gagamitin nating pistachio. Medyo hassle kasi magbabalat pa tayo pero andun talaga yung depth ng flavor. Pero kung hassle sa inyo masyadong magbalat, okay lang din naman gumamit ng mga balat ng pistachio. Madali lang din naman tong balatan as long as inuuna mo yung pagbabalat kaysa dun sa pagkutkot. Ang alam ko na video ko dati yung una kong pagtatry nito kasi nanood lang din naman ako nung una kong try. Nag-blanch ako ng pistachio tapos binalatan ko siya pero hindi ko na inulit yon kasi sobrang tabang nung nagawa kong pistachio paste. So yung balat niya nakakatulong din pala yung flavor nun. Tsaka nakakawala ng flavor ng pistachio yung pagbablanch. So wag niyong gagawin yon. Gagamit nga tayo dito ng blender. Mas maganda kung magbe-blend kayo ng pistachio, unti-unti lang. Mas mabilis kayo makakapag-blend, mas mabilis siya mapipino kaysa dun sa madamihan agad. Naglagay ako dyan ng kaunting milk, then gagamit tayo dito ng 1 cup ng sugar, paunti-unti lang din yung paglalagay natin. So, i-blend natin yan hanggang maging smooth na yung texture niya. Huwag niyong titigilan hanggang may nakikita pa kayong granules ng ganyan. Titigil kayo kapag ka-smooth na, parang ganyan na. Makinis na siya. So, sinasaling ko yan. And makikita nyo dito na sobrang thick niya. Okay, dito na tayo sa pagpapaliwanag ng pag-add ng milk. Pwede kayong mag-add ng milk ng 500 grams to 750 grams. Kaya lang, ang gusto ko kasing texture dito na magagawa natin is paste. As in, matigas talaga siya. Kasi pwede natin itong gamitin sa cookies, sa mga baked products na kailangan ng thick na pistachio paste. Kung kailangan naman natin ng malabnaw, madali itong palabnawin. Hindi tayo mamumroblema. Mas malasa kasi siya, mas masarap hanggat mas malapot siya. Hanggat mas puro yung magagawa natin. So, hanggat maaari at kaya pa ng blender nyo, tigkakaunti lang yung milk na ilalagay nyo. 500 to 700. Nung mablend ko na nga lahat yon, sinalang ko na siya dito sa saucepan, sa mahinang apoy, then dire-diretso yung halo. Hihintayin natin na mapunta siya sa near boiling point. Makapal to, so hindi siya magbubula-bula masyado. Hihintayin natin na lang siyang umusok, so mainit na yon para maging matagal din yung shelf life niya. Kapag nakita nyo ng mainit na siya, medyo malapit na siyang kumulo, add tayo ng 3 tablespoon ng butter, pinch ng salt, then, maglalagay din ako dito ng 1 teaspoon ng pistachio emulco. Kasi, kung mapapansin nyo, color brown siya. So, kailangan natin maging green and mas mapasarap pa yung flavor. So, kaya ako nag-a-add ng pistachio emulco. Kapag nahalo nyo na ng maayos yan, patayin nyo na yung apoy, tsaka natin ilalagay yung chinap natin kaninang 200 grams ng Van Houten na white chocolate. Haluin nyo lang yan, kahit patay na yung apoy, matutunaw na ng kusa yung white chocolate. Kapag well blended na yan, tikman nyo kapag ginawa nyo. Alam niyo yung lasa niya para sa akin, nung una kong nagawa to ng maayos. Alam mo yung pakiramdam nung bata ka, tapos first time makatikim ng Nutella. Yung Nutella dati yung masarap na masarap pa yung Nutella. Yung depth ng flavor niya, yung mismong dila mo, parang nasasayahan talaga. Hindi ko alam pero yun yung paliwanag ko.
So, para malaman nyo kung saan nga ba tayo makakatipid, yung nagawa natin ay nagtimbang ng 1,534 grams. Yung nagastos ko dito is nasa 970 grams lang. Para sa quality, hindi ko masasabi sa inyo kung gaano to kasarap. I-try nyo na lang. So, ginawa ko, nilagay ko siya sa sheet pan, tinakpan ko ng cling wrap para mabilis siya mag-set. Ito na to after 1 hour sa chiller. Makapal talaga siya, thick talaga siya. So, kung gusto mo pa siyang panipisin, okay na okay. Kapag ka napanipis nyo siya or pinalabnaw nyo siya, gawin nyo siyang sauce, edi mas bababa yung costing, mas makakamura ka. Okay? So, gusto ko lang i-share sa inyo to para matry nyo. Usong-uso ngayon ng pistachio. So, sana nakatulong. So, yun lang. Thank you. Bye-bye. Yung costing ay ilalagay ko na lang sa comment section yung pagkukwenta ha. Thank you. Bye-bye.